Banal ang lawa ng Kayangan sa Coron para sa mga katutubong Tagbanwa. Ayon sa kanilang sinaunang paniniwala, may nagbabantay ritong anito. Noon, maski mga taga-tribo kailangan humingi ng pahintulot sa mga itinakdang bantay nito bago pumasok. Ngunit noong taong 2001, napagpasyahan ng mga Tagbanwa na buksan ito sa mga turista. Isa na ito sa pangunahing dinadayo sa Palawan. Ngunit itong Marso, biglang ipinasara ang lawa. Sa kabila kasi ng napakalinaw nitong tubig, may 2 turistang naglaho rito. Halos 20 taon na ang nakalipas mula noong una kong dalawin ang bayan ng Coron sa probinsya ng Palawan. Itong lupang nilalakaran ko, wala dati. 10 ektaryang lupa ang nireclaim ng lokal na pamahalaan kamakailan. Ang dating tagong yaman ng bansa, kilala na sa mundo. At kung nasaan ang mga turista, susunod din ang mga negosyante. Tulad ni Omar Mangaranan na tubong Marawi. Ano tingin niyo sa Coron? Experience niyo dito? Okay naman po rito. Mga manunungkulan dito, ayos naman yung mga tao dito kasi wala naman akong naano rito napatayan, yung awayan. Pero yung mga nakaw-nakaw, natural lang yan. Mga bata. So, walang patayan dito. Wala. Tahimik lang. Opo. Mababait ba mga tao dito? Oo naman. Bago pa man sumikat bilang bakasyonan ng Coron, bukang bibig na ito sa mga diver. Sa buong Coron, iisa lang daw ang dive shop na Pinoy ang may-ari. Ang Coron Divers Dive Center ni Arnie Pabelonio. Mga 9 daw. Ay, salamat po. Kayo pa ang aming guide. Tubong iligan sa Mindanao si Arnie at dating sundalo bago siya nagpasyang manatili sa Coron noong taong 2000. Pumunta kaming Boracay, pumunta kaming Puerto Galera, Bohol, mga ganyan. Tapos nang nakarating kami rito, sir, 32 years old po ako noon, nung time na yon. Nang makita ko na ibang klase itong lugar na to, extreme diving to, dahil ang kulang na lang dito is ice diving. Lahat po, sir, wreck diving, cave diving, thermal lake diving, coral reef, and reef diving. Nandito na po sa Coron, sir. Asa may shipwrecks nandiyan na? Isa ito sa pinaka-popular na dive site dito sa Coron. Meron kasing gunboat ng Hapon na pinalubog din noong September 24, 1944. Na nandito sa ilalim, sa mababaw lang. Kaya kahit yung mga beginner divers ay pwedeng lumusong dito at makita nila. Napakalinaw kasi ng tubig dito. So dito lang tayo, sir. Tune up lang tayo sa glit yan, tapos baba na tayo. Ang mga shipwreck tulad nito ay nagkakaroon ng panibagong halaga. Nagsisilbi silang artificial reef o tahanan ng isda
na nakakatulong sa kanilang pagpaparami. Parang Quiapo sa ilalim. Ang daming tao. Sa 17 taon niyang paninirahan sa Coron, tila alam na ni Arnie ang kwento ng bawat isla. So, ano tong islang ito? Ito po yung isla ng na sementeryo ng mga native. Sacred place nila to. Ang dami nang nagka-interest niyan sa lugar na yan na kung saan gustong bilhin mga investors. Dahil napakagandang white sand. Pero pag huhukay ka dyan, maraming mga bungo ng mga ng mga natives. Dahil yun nga po, sacred nila yan. Hindi nga pinapapasyalan niya ng mga tourist dahil may mga ilang tourist na gustong dumaong para lang dahil sa white sand. Pero hindi nila pinapayagan dahil talagang sacred place nila yan. Dahil yun nga po, burial ground nila. Meron pa rin dyan. Lingid sa aming kaalaman sa araw na ito, meron na palang heightened alert dahil sa banta ng Abu Sayyaf sa Coron. Ngunit walang kinalaman ang mga bandido sa pagkawala ng 2 turistang binata sa mahiwagang lawa ng Kayangan. Ang tunay na pangyayari, una natuklasan pala ng aming guide na si Arnie. May bayan ng Coron sa isla ng Busuanga. Katabi nito ang isa pang isla na Coron din ang pangalan. May 17 lawa at 2 lang sa mga ito ang bukas sa mga dayo. Ang Luluyuan Lake na mas kilala bilang Barracuda Lake at ang Kayangan. Noong ika-13 ng Marso, sa loob ng tinuturing na isa sa pinakamalinis na lawa sa bansa, may 15 magkabarkadang turista mula sa Czech Republic sa Europa ang lumusong sa tubig. Doon nagsimula ang misteryo. 15 po yan sila na grupo, mga tourist. Sabi nila nawawala yung 2 nilang kasama. So yung ibang mga tagbanwa, naglangoy, tapos ang iba umakyat sa mga gilid-gilid ng kabundukan doon sa unahan, sa mga cliff. Dahil ang akala nila, baka umakyat, ganun. Kasi dumistansya sila sa grupo, sir. Ang iba naman, baka lumangoy doon sa malayo. So pinuntahan pa nila doon. Yun yung sabi ng mga gwardya. Pero wala talaga. So dito po tayo ngayon sa Kayangan Lake. Siya lang po yung kaunahan ng binigyan ng titulo na may kasama yung body of water. So yung total po nito nasa 24,000 hectares. 24,000 plus hectares po yung kabuuan ng lugar. Ito yun. Ito po yung natin, yung Okay. Ito yung yeah, ito po yung Coron Island. Yan yung map, sir. Kabuuan na So ang laki ng pati pala ang tubig. tubig po, opo. kasama ng tubig. Kasama, yeah. Sacred lake nila to, sir. Kailangan pang ipaalam sa mga elders nila, mga matatanda kasi napakasagrado sa kanila to. Meron daw pong nakatira ditong napakalaking pugita. Napakalaki daw talaga po. Nagbubuga palagi ng tinta. Okay. Nakikita pa yan. Sa mga hindi katutubo po, kahit na kami na mga local dito, hindi basta-basta doon, ipaalam muna sa Pagpapaalam. mga matatanda. According sa paniniwala,
kailangan may ritual pa sila na iano sa isang tao na papayagan umakyat sa Lake Abuyok para tingnan yung lugar. Matagal nang kinilala ng gobyerno bilang ancestral domain ng katutubong Tagbanwa ang isla ng Coron at ang karagatang pumapalibot dito. Maraming humahanga sa pamamahala ng mga Tagbanwa dahil nananatiling malinis at ligtas ang lugar sa kabila ng pagbukas nila nito sa turista. Ngunit nitong Marso, kinailangang ipasara ang Kayangan Lake at halos kabubukas lang muli noong dumayo kami. Meron pong hindi magandang pangyayari last month dito. Before March 13, open pa po yan hanggang doon. Wala pong boundary yan, wala pong mga safety precautionary measures. And then ang nangyari po, nagkaroon po ng isang tragedya dito, aksidente sa mga guests po ng grupo ng mga Czech Republic. 15 magkabarkada ang pumasok dito, pero 13 lang ang lumabas. Mahigit 3 oras bago nakumpirma na nawawala pala ang 2 nilang kasama. Magkakahiwalay kasing lumabas sa lawa ang grupo. Kalaunan, tinawag na si Arnie para tumulong sa paghanap sa 2. Ayon sa balita, ang 2 binatang turista nalunod pala sa lawa ng Kayangan. Sina Martin Sefcik, 28 taong gulang, at Jacob Brazda, 24 na taong gulang. Si Arnie at ang mga kasama niyang diver ang tinawagan ng Philippine Coast Guard para hanapin sila sa ilalim ng lawa. Kinuna ni Arnie ang isinagawa nilang operasyon. Kabisado ko po yung topography niya sa ilalim. So, pinuntahan po namin doon at nakita namin ang 2 Czech Republic na 2 lalaki. Nakuha namin sa 22.8 meters ang 2 bangkay na to. And then, nang inaahon na namin, hinanap sa amin yung camera na kung saan, ang nakita kong camera blue, ang hinanap nila sa akin, yung grupo, dahil grupo po sila, ang hinanap sa akin yung camera na white, na may handle daw. Sabi ko, wala akong nakita doon. So, nagkatalo kami. So, sinabi ko na lang, sige, bukas, babalikan ko. Nang binalikan ko po yun, na-recover ko yung mga hinahanap nila, yung camera na kung saan napaka-tragic po ang dating dahil hindi po ordinaryo ang laman ng camera. Nakita po namin doon na kung paano sila namatay.